Siya yung itinrate, ipinalik para tayo. Kasi yung tao, di ba sabi ng Roma 3:23, sabi doon, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo kasi madidisgrasya. Kaya kailangan natin tong regalo to, tong Paskong to. Ito yung mahalaga. Amen ba? Kahit kung hindi yun dito, walang salvation. Kaya sabi doon, kay Mary, huwag kayong matakot kasi anghel eh. Minsan, ganun eh. Amba, may lalapit na tao sa inyo. Sasabihin sa iyo, oy, bukas mayaman ka na. Baka hindi ka maniwala eh. Eh, ganun din yung panahon na yun. Parang biglaan yung dating ng anghel. At sasabihin na isisilang ni Mary yung sanggol para magligtas. Hindi sila maniwala. At saka, yung time na yun, hindi pa kasal si Mary, saka si Joseph. Kaya, hindi sila makapaniwala. Kaya sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Kailangan itong mangyari. Dahil, ang taong ito, ang magdadala ng liwanag at magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mananalig at mananampalataya sa Kanya. May pagsuko, may tawag dyan na ABC, Accept, Believe, Confess. Mahalaga ho yun. Pagka ginawa natin yung tatlo na yun, nangangahulugan na sinurrender na natin life natin doon sa tagapagligtas. At may panahon na para tayo maligtas. Kaya ang Christmas po ay magdadala ng liwanag. Sabihin sa kapwa, liwanag. Hindi yung trouble na trouble ka pag December. Hindi ka makabili ng regalo, iyak ka. Hanap ka ng pambili ng kung ano-ano sa inaanak, bla bla bla. Hindi ho yun. Ang Pasko ay pagdadala ng liwanag ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya ang celebration talaga ng Pasko, actually hindi naman ngayon. Binago lang ng Catholic, ginawang December 25 para sa kanilang pagans God. Paganong Diyos nila yun. Pero ang talagang kapanganakan ng Panginoon is September. Hindi po December. Kasi yung December, malamig, nagyayelo sa Israel. Eh, isinilang tong bata eh, sa Sabsaban, Agaraw. Kaya sabi ni Soriano, mali ang Katoliko. Amen ba? Nakukuha nyo ba? Ang Christmas, pagdadala ng liwanag. Pangalawa, ang Christmas ay regalo. Sabi mo, regalo. Hindi regalo ganyan. Si Jesus ibinigay para tutubos ng kasalanan natin. Siya yung regalo, gifts ng God sa lupa. Kasi mapapahamak tayo. Mamamatay tayong lahat. Ayaw ng Diyos na lahat tayo mapunta doon sa kabila. Kaya kailangan niyang bumaba, iregalo yung sarili niya, ialay niya yun para tayo maligtas. Ipapalit niya sa krus yung kanyang buhay para tayo ngayon ay maligtas. Yun ang, kaya yung pagbububo ng dugo, yun ang remission of sin, yung pagdanak ng dugo na yun, yun ang nagpapatawag ng lahat ng kasalanan natin. Kaya inaalala natin yun. Meron ba tayo ngayon nun? Meron ba tayo? Wala. Hindi, bali ako na. Okay. Ano yung Christmas? Una, liwanag. Sabi mo, liwanag. Pagdadala ng liwanag para tayong nasa dilim ay maging liwanag. Pangalawa is gift. Sabi mo, gifts. Regalo. May regalong dinala ang Ama para sa atin. Ito'y si Kristo. Amen ba? At pangatlo,
is worship to celebrate. Malaya na tayong makakasamba dahil na kay Kristo na tayo, naging anak na tayo. Amen. Dati kasi hindi naman tayo marunong sumamba. Pero nung naligtas tayo, marunong na. Amen ba? Mahusay na tayo magtaas kamay, tumalon, umindak. At kahit sa taas sa bahay natin, nakakaawit na tayo ng mga pagsamba. Amen ba? So mahalaga ho yan. Yun yung Christmas na malayo dun sa nakagis na natin. Ano yung pang-apat? Christmas is a message of hope. Mensahe po ito ng pag-asa. Sabi sa kapatid, pag-asa. So meron na tayong pag-asa dahil kay Kristo. Siya yung sinilang na yan. Kaya wala na tayong dapat na ikatakot. Yun yung story. At ang story ito ay binigay para sa tao. Hindi para sa hayop, hindi para kahit kanino. Para sa tao to. Kasi nagkatawang tao siya. Amen ba? Yun ang story. 2,000 years ago yun nangyari. Magmula ngayong panahon to, 2025 years ago nang mangyari yun. Para maintindihan natin sa ngayon. At kaya niya kailangang mangyari ito kasi gusto niya maipadala niya ito sa lahat ng tao dito sa mundo. Malaman ng tao ang ginawa niya. Paano siya sinilang at paano siya iniregalo ng Ama sa atin. Hindi siya bumaba bilang isang hari na may corona. Siya ay ordinary lang nung punta rito. Actually nga, sa sabsaban lang siya sinilang. Sa maruming kulungan ng kambing, ng tupa. Doon lang siya sinilang. Kaya hindi siya yung mukhang hari na katulad nila Marcos, nila Trump. Hindi siya ganon. Parang hari ng Saudi Arabia. Bagamat siya hari, pero ordinary lang siya na bumaba. Hindi siya yung humble siya. Napaka-humble. Isipin mo, anak ka ng Diyos, doon ka lang sa sabsaban. Yung kanyang nanay at saka yung tatay, ordinary lang din. Ordinaryong mamamayan doon sa Israel. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit ordinary ka lang, kahit ordinary tayo, mahal tayo ng Diyos. Amen ba? At doon siya talaga sa mga humble, doon siya talagang kinakalingan niya yung mga humble, mga gano'n. Hindi mapagmataas. Kaya ang pinili niya si Mary tsaka si Joseph. Alam niyo ba yung si Mary tsaka si Joseph? Pinili niya yun. Walang sariling bahay yun. Walang matutuloy ang sarili. Kaya nung isisilang na si Jesus, wala silang matuluyan. Wala silang hotel. Walang nagpatira sa kanila para manganak si Mary. Kaya naisip nila, dali na lang sa sabsaban. Doon siya dinala. Amen ba? Wala kasi silang sariling bahay. At nung panahon na yon, dumating nga yung angel, yung shepherd. Sa dalawa,
At sinabi nga doon sa kanila na huwag kayong matakot. Ito'y galing sa Ama na kailangang mangyari para maganap ang Christmas. Para magkaroon ng Christmas. Yan. At pag ito'y nangyari, sabi niya, huwag kayong matakot dahil ang dala pa nito ay magandang balita. Sa good news. Amen ba? Yon, good news. At ang magandang balitang ito, ang dala-dala nila ay ano? Kagalakan. Sabi mo, kagalakan. Yan. Sa lahat ng tao, joy, peace, kapayapaan. Yun ang dala niya. Kaya yan ang meaning ng Christmas. Kaya sana ngayon, i-celebrate natin ang Christmas ng mapayapa, may kagalakan. Hindi lang dahil sa regalo, dahil sa regalong tinanggap natin mula sa Ama. Amen? Ayan. At pagkatapos na isilang ang Mesaya o ang Diyos sa sabsaban, may tatlong fantas na nagmamadaling dumalaw. At galing ito sa malayong lugar, naglakad lang, hinanap itong bagong sinilang. Alam nila na ito ay Diyos galing sa Ama. Kaya hinanap nila, pinagtanong nila, at nakita nila. At nung makita nila, hinalikan nila yung bata at binigyan ng regalo. Bakit binigyan ng regalo? Kasi wala pa siya sa tamang edad. Si Kristo kasi, bilang tao, ite-train pa. Kaya ang training niya, 30 years. Ang tawag doon ay the year of preparation. Nung isilang siya, pinalaki siya, hanggang 30 years old, tinuruan siya ng salita ng Diyos. Makita natin yan sa, lagay mo nga, Luke 2:52. He was grown. Lumaki siya sa karunungan. Lumaki siya sa karunungan. Lagay mo nga, 2:52. Sana. Ayan. Patuloy na lumaki si Jesus. Ayan, yung kanyang paglaki, yung year of preparation niya. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Amen ba? Kaya may preparation. Parang tayo rin ngayon. May preparation tayo, di ba? Bata, elementary, high school, college. Preparation yan. Tayo din, yung mga bago mag-asawa, magpupundar muna, bla bla bla. May preparation. Yung mga walang preparation, hindi nakikinig sa Diyos yun, gano'n. Kasi, pagpasok nyo sa simbahan, makikita nyo agad yung ang tawag doon, vision and mission. Para yun yung sa future, para yun sa hanggang sa dulo. Meron tayong sinusundan. Ganon din sa tao. Mahalaga may preparation tayo kasi hindi mo alam, may mamamatay, may magkakasakit, may magbe-birthday, may kakasal, bla bla bla. Ang daming So pag walang preparation, pagdating nyo sa banda na yon,
magbubumbay na naman tayo. Magle-lending. Kung ano-ano gagawin. So, mahalaga ay yung tinuturo ng Diyos sa atin bilang liwanag. Naiintindihan ng tao. Para hindi lang basta paniniwala natin, bibili ng regalo, bla bla bla, kung ano ginagawa. At malungkot pag wala silang maibigay. Parang nagtatago pa iba. Kaya ako sa 24, aalis na ako. Marami. Binibigyan ako ng sobre ng Sun White Boys eh. Hindi ko tinanggap eh. Amen ba? So, year of preparation. What is the matter to you daw? Ano raw ang magiging dahilan nito para sa atin? Ano raw ang magandang bagay na idudulot nito sa atin? Itong Paskong to. Okay? Bakit daw ang batang to'y sinilang noong 2,000 years ago? Here is why. Ito raw ang dahilan. Ang bata raw na ito, ang sinilang na bata to, hindi na natiling bata. Sabihin sa katabi, hindi na natiling bata. Lumaki siya at nag-mature doon sa karunungan. And then doon sa tamang age niya na 30 years old, binahagi niya na yung good news, yung magandang balita. Kaya nabuo po yung 4 na aklat na sinulat nung mga 12 apostles. Yung Matthew, Marcos, John, and Luke. Kaya ang tawag ko doon, good news o magandang balita. Bakit tinawag na good news yon o magandang balita? Kasi yung 4 na aklat na yan, 4 ang sumulat, pero iisa lang ang sinasabi. Amen ba? So kaya maganda, makakuha nyo. Pag hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi nyo malalaman nyo. Yung good news, 4 na aklat yun. Matthew, Marcos, Lucas, and John. Yun ang unang aklat ng New Testament. Yung sumunod na aklat doon na 14 books, sulat naman yun ni Apostol Pablo. Lahat. At yung 7 kasunod ay sulat ng mga general apostle. Sila Tito, sila Judas, yun. Sila Pilemon. Yung 7. And then, pagkatapos ng 7, ay isa. Ang tawag doon ay pahayag o revelation. Kaya lahat-lahat yung New Testament, 27 books, yun yung mga sumulat, 4, 14, 7, saka isa. All in all, 27 books. Yung New Testament. Amen ba? Amen. O, kukuha ninyo. Si Jesus, lumaki ng full of compassion. Lumaki siya ng puro may pagmamahal sa tao. Hindi mo siya nakitaan ng negative. Hindi mo siya nakitaan ng nagalit o bla 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 o naghigante, no. Hindi siya naghigante. Yung time nga ni Pedro, di ba, nung hinuhuli si Jesus, sabi niya, Lord, ang uhuli sa'yo, tatagain ko. At tinaga nga ni Pedro. Pero ang ginawa ni Jesus, pinulot yung tenga at ibinalik ulit. Amen? So, ganun siya. Yung kanyang love, kahit na maraming ano sa kanya, nag-traidor. Natandaan niyo yung sa Matthew 14, yung may palaspas. Nung nagpakuha siya ng kabayo at sasakay siya, pupunta na siya sa Jerusalem para itanghal na hari. Sigawan yung mga tao doon. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Mabuhay. Tapos,
Lahat ng palaspas nila, inilagay nila sa daan para tapakan ni Jesus. Ngayon, ginawang Katoliko ng bendisyon. Tinapakan yon para paggalang kay Jesus bilang hari, papuntang Jerusalem. Pero pagdating ng Jerusalem, yung mga sumisigaw ng Panginoon, Panginoon, doon sa pinagsimula ng pagsakay ni Jesus sa kabayo papuntang Jerusalem, siya din sumigaw doon sa Jerusalem nang ipako sa krus si Kristo. So, ang daming traidor doon. Ano yung kape? Papatalino yan. Iinom lang. Natututo ba kayo? Shout amen. Ayan, sige. Pagka hindi, ulitin ko to. Okay. Ano pa? Anong pag-ibig ba yung dala niya sa atin? Pagpapagaling. Sabi mo, pagpapagaling. Yun ang una niya ginawa. Lahat ng mga bulag, pilay, lahat ng mga may sakit, ketong, bla bla bla, hinipo niya, pinagaling niya lahat ng inaalihan ng masamang espiritu. Tingnan mo katabi mo, baka may masamang espiritu yan. Ilehan natin. Hello? Hello? Na siya lang ang nakagawa no? Kasi pati patay kaya niyang buhayin. Di ba remember Lazaro? Nung si Lazaro, 3 araw ng patay, iyakan yung mga kapatid niya dahil sabi nila yung 2 kapatid niya, si Mary saka si Martha. Sabi nila, Panginoon, kung nandito lang po kayo, hindi mamamatay si Lazaro. Best friend ni Lord yun si Lazaro. Sabi ni Lord, ano sabi niya? Hindi patay yan. Asaan? Andun na po, nakalibing na, 3 araw. Sabi niya ang Panginoon, lumabas kayo, umalis lahat ng tao dyan. Sumigaw siya, talata kumi! Bumangon si Lazaro. So, ganun kabuti ang ating Diyos. Kahit patay, bubuhayin ka niya. Amen ba? Amen ba? Sabihin sa kabe, pagpatay ang pinansyal mo, bubuhayin yan. Patay ang negosyo mo, bubuhayin yan. Amen ba? Patay ang hanap buhay mo, bibigyan ka. Amen ba? At lahat ng matatanggap mo, kakasa sa'yo. Amen! So, sobra pa. Hindi lang basta. Kasi nga yung compassion niya, pag-ibig niya sa humanity, sa tao. Alam niyo kung bakit mahal niya tao? Kasi nga, inalay niya yung buhay niya para sa lahat ng tao. Actually, hindi lang naman tayo ang mahal ng Diyos Mahal niya lahat yan, kahit hindi pa tumatawag at sumasamba sa Kanya. Remember, yung mga standby, wala naman sweldo yan. Pero may bisyo pa, nabubuhay pa. Kasi nga mahal sila ng Diyos kahit na ang iniintay lang ng Diyos, yung lumapit sa Kanya, bumalik, kahit sino ka pa. Okay. Bakit kailangan niyang ipadama yung pag-ibig niya sa atin? Kasi nga, ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating guilt, o yung, ano ba guilt sa Tagalog? Guilt, yung guilty, yung marami tayong sakit na nararamdaman. Kaya kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung iba nga, ma-indespair lang sa pag-ibig Nalulungkot Diba? Yung emptiness, yung kawalan, yan, problema din yun. Ang dami nating kaya kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya lang natin ito lahat makukuha. At saka, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos kasi siya lang ang pwedeng magpatawad sa atin.
Wala akong ibang makakapagpatawad sa mga kasalanan natin, kundi siya. Amen po ba? Kahit yung katabi mo, hindi ka mapapatawad. Si Lord lang. At kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos kasi sa Kanya lang nagmumula ang kapayapaan. At wala ho tayong mabibili ng kapayapaan. Sa Lord lang natin mo yan makukuha. Yan ang meaning ho ng Christmas. At purpose, layunin. Kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa ating mga layunin. Ibang tao wala kasing pangarap. Sabihin sa katabi, mangarap ka naman. Wala namang bayad yung pangarap. Hindi pwede sa tao yung walang pangarap. Kailangan marunong tayong mangarap. In 10 years, ganito na ako. In 20 years, ganito na ako. Hindi ako nagyayabang. Gusto kong mag-testimony. Nung bata po ako, pangarap ko, 40 years old, hindi na ako magtatrabaho. Gusto ko, Lord, yung pag 40 years old na ako, yung stable na ako. Yung gusto kong kumain, gusto kong mamasyal, gusto kong yun na yung gusto ko. Kaya nung nag-retiro ako nung hindi na ako nagtrabaho. Kasi yun ang pangarap ko. At kaya lang medyo naglaps ako dito sa school. Kasi wala akong kita dito kahit sa pera. Para gusto ko lang matulungan mga bata. Kasi nung maliit ako, gusto ko mag-aral sa private, di nila ako mapag-aral. Kaya pangarap ko, sabi ko, Lord, pag pinagpala mo ko, pagdating ng panahon, magtatayo ako ng school para sa mahihirap. Alam niyo ba, lahat ng nag-aaral dito, nagaling dito, lahat po sila na lumipat sa ibang school, puro magagaling. Wala akong lahat. Nakita niyo yung banner dyan sa labas? Pag-graduate nila, cum laude, summa cum laude. Sila kasi maganda yung pundasyon. Yun ang di naiintindihan ng iba. Kasi ang naisip nila yung gastos. Hindi nila naiisip yung foundation. Parang bahay Pag pangit ang foundation niyan, madaling bumaksak. Pero pag maganda yan, matatag yan. Yun ang kagandahan. Yan ang pangitain at pangarap lang namin sa school. Hindi ko para pagkitaan. Kaya mapalad yung mga pag-aaral dyan. Ayan. Ano pa? Naparito si Jesus para magdala ng pagpapatawad, magdala ng kapayapaan, magdala ng layunin. Yan. Hindi lang para doon sa shepherd. Hindi lang doon, para sa ating lahat. For all humanity, sa lahat ng tao. Amen ba? Amen. Kaya ang Pasko sa lahat ng tao. Kaya pinagdiriwang to buong mundo Kaya lang inisang petsa na lang. December 25. Hindi lang naman to dito nagsa-celebrate buong mundo. Kasi ibinatas ng nung panahon kasi na yon, control ng Catholic ang buong mundo. Rome, doon ang pinakaunang city na nung panahon na yon. Yan. Okay. Ang Kristiyano raw nagse-celebrate noong pang panahon ng 2,000 years. So, pag titingnan at babalikan mo yun, walang mga ganito, walang ganyan. Kundi nagtatayo sila, nagpapasalamat lang sa Diyos,
sa kabutihan ginawa sa kanila sa buong isang taon na yun. Tatayo lang sila roon, sasabihin nila yung katapatan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos. Wala silang ganyan. Wala. Yun yung celebration nila nung panahon na yun. Nagpupulong-pulong silang ganyan para mag-testimony o magpasalamat sa kanilang mga kasama. Para mabigyan nila ng lugod ang Panginoon sa ginawa niya ang pagbibigay ng regalo sa atin. Yun nga yung Christmas. Okay? Ngayon, sabi ng hamon ngayong araw, paano raw tayo ngayon? Paano raw tayo natin isa-celebrate ito? Paano raw natin maipapadama na mahal natin si Lord? Yan. Dahil ba nagdala tayo ng regalo? Yan. Sabihin sa katabi, ipakita mo mahal mo si Lord. Sa paanong paraan? Love your family first. First thing first, una-una sa lahat, family. Dapat hindi magulo, at dapat nagkakaisa, nagkakasundo, dahil yun ang family po ay banal sa Diyos, kasi galing yun sa Kanya. Doon daw natin unang maipapakita yun. Pangalawa, sa simbahan, sa bawat kapatiran, sa inyong pastor, bibigyan niyo ako ng love gift. Yun, parang alam tumunog. Yan. Yun daw yung dapat natin gawin ngayong panahon. Hindi yung magsasabit ka ng medyas, lalagyan mo ng baril-barilan. Amen ba? Sabi nung isang nadinig ko sa radyo, hindi ako makapagsasabit ng medyas bakit? Sabi niya, bakit? Kasi wala akong makita ng medyas na malaki. Ba't malaki ang gusto mo? Medyas? Kasi gusto ko ikaw yung malaki. Kasi tao pala gusto niya regalo. ang dami nating maling kaugalian na natutuwa ng Pasko. Ngayon, ang hamong pag-isa, sabi ng Panginoon, will you receive the gift? Kaya raw ba natin tanggapin ang regalong ito? Na si Kristo? Lahat po ng gustong tanggapin si Kristo, sumigaw amen. Amen. Yan yung challenge. Alam niyo yung gifts? Di ba, pag binibigyan ba kayo ng regalo, hindi ba kayo natutuwa pag nakakatanggap kayo ng regalo? Di ba nakakatuwa pag may regalo? Kahit na simpleng regalo lang, papasalamat tayo, natutuwa na tayo. Kaya mamaya may exchange gift. Baka mamaya yung iba sa inyo, good morning ang dala. Hindi matutuwa yung iba. may presyo regalo, di ba? Worth 200? 150, yes. Dalawang tabo yun, 250. Yan. Gosi, nakabili ka ba regalo natin? Meron ba? Asan? Yan. Baka 75 lang yan. 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 Kailangan daw, ang challenge sa atin ngayon, kaya daw ba natin tanggapin ang regalong ito? Anong regalong to? Gifts ng galing sa Panginoon. Dahil, ano sabi niya? Ito ang pinaka-perfectong regalong matatanggap natin mula sa Diyos. Kaya kailangan natin tanggapin. Anong regalo to? Peace, joy,
kapayapaan at kagalakan, at pag-asa. Amen? Sabihin nga natin malakas, peace, joy, hope. Yan, hindi hope na sigarilyo, pag-asa yan sa Tagalog. Tanggapin daw natin ito ngayong umaga. Amen ba? At ibuhay natin sa family, sa friends, relatives, and brothers and sisters in Christ. Maging sa iba, pwede natin yan gawin. Amen ba? Dito raw natin malalaman yung true meaning of Christmas. Pag ito daw ay tinanggap natin. Ano pa? Ang meaning ng season na ito, sabi ng Diyos, I see you. Nakikita niya tayo. Yun ang pinakamahalaga. Why? Nakikita niya tayo. God is all-knowing. Ano man yung ginagawa natin, hayag man o hindi, alam niya at nakikita niya. Kaya mahalaga pag tinanggap niyo yung regalong to, ay transparent na tayo. Wala nang nakakuble. Sabihin sa katabi, walang nakakuble. Wala na. Kasi nakikita tayo, sabi niya, I see you. Pangalawa, I know you. Bukod sa nakikita niya tayo, kilala niya tayo. Amen? At pangatlo, ang sabi niya, ang true meaning ng season na to ay pag-ibig. Sabi ng Diyos sa tao, humanity, I love you. Kaya sabi, I see you, I know you, I love you. Yan, yun ang meaning ng good news sa atin ng ang Panginoon. Sa buhay naman, pag tinanggap natin yung regalong to, kahit tayo mamatay, muling mabubuhay. Jesus, the way, the truth, and the life. And pang-apat, and the answer. Amen? Silang mo yung makakasagot sa ating lahat. Control niya tayo lahat. Sa buhay man, sa kahirapan man, sa sakit man, sa kalungkutan man. He is in control. Control niya tayo. At kagaya ng awit kanina, tutuwa ako dun sa kinunta kanina. Magdiwang ba yun? Magdiwang. Magdiwang. Meaning, napakaganda. Mag-bless ako rin sa ano na yun. Bago lang nga tayo. Ngayon lang ba kinanta yan? Hindi lang ako nakaka-attend. Ha? Music ka tayo. Akala ko, compose na natin yun Bago Ayan. Okay. Ano pa yung regalo tatanggap natin? Bilang Pasko, sabi niya, He came to bring light. Naparito siya para magdala ng liwanag into the darkness. Para matakpan lahat yung dilim. Hindi ko alam anong kadiliman yung meron tayo. Pero tandaan nyo, isa lang ako pwedeng dyan, kundi yung liwanag na galing sa Diyos. Kaya kung may dilim pa, mamaya magpe-pray tayo. Isuko natin, palitan natin liwanag na galing sa Diyos para ma-celebrate natin ng tama ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen? Okay. At ganun din, para magdala din daw ng liwanag sa mga helpless, yun sa mga
helpless, yung kulang sa kalinga, helpless, kulang sa aruga, kulang sa pansin. Ayan. Parang si ano yan, si Ramil, kulang sa pansin yun. Liwanan ng asawa yun. Oh, pagkano tayo may kulang, sino ang sagot? Si Jesus. Amen? He is the light. Okay. Buksan daw natin ng ating mga puso sa Paskong ito. Kaya ba natin buksan? Kaya ba natin tanggapin yung regalo? Kaya tayo tumayo, tayo mag-pray. Maigsi lang para kakain na tayo. Ha?